Nagpaalala ang Council for the Welfare of Children sa media at content creators na maging etikal sa pagbabalita ng mga menor de edad. Kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasangkutan ng ilang kabataan. Kaugnay nito, Sa likod ng may init na balita, hindi lang bigat ng bawat headline at detalye ang bitbit na responsibilidad ng media, kundi kung paano rin ito ihahatid sa publiko. Bago pa man sumabak sa field ang mga mamamahayag, may sinusundan ng Philippine Journalists Code of Ethics na itinatag noong 1988. Nakasaad dito ang obligasyon ng media na ipaintindi ang anumang istorya nang hindi minamanipula ang katotohanan at ang tungkuling itama agad ang mga mali sa naging ulat. Bagamat iba't iba ang tema ng mga balita, pinakanangangailangan ng maingat at responsabling pag-uulat ang mga isyu ng krimen at karahasan, lalo na kapag may mga menor de edad na sangkot dito. Sa Section 8 ng Code of Ethics, binibigyang diin ang presumption of innocence. Ibig sabihin, dapat ipagpalagay na walang sala ang sino mga akusado hanggat hindi napatutunayan sa hukuman. Ipinaaalala rin dito ang maingat na pag-uulat sa pangalan ng mga kababaihan at menor de edad na sangkot sa krimen. Ito ay para maprotektahan ang kanilang dangal at karapatan sa lipunan. Para kay Justice Secretary Frederick Vida, malaki ang gampanin ng media at ng publiko sa pagpigil na ikalat ang mga content sa social media na may temang karahasan. Yung pag-take down ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat, diba? I want to seek help from the media also and the public, diba? If it's really, let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint, no? If it's a violent video, tapos nakarating sa'yo, ang gagawin mo, isi-share mo pa at ipapas. Copycat crime naman ang tawag kapag ginagaya ng isang tao ang krimen na kanyang napanood o nabasa. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring mag-trigger ng copycat behavior ang paraan ng pag-uulat ng media. Ang penomenang ito ay may malaking epekto lalo na sa mga bata at mga individual na maaaring may pinagdadaan ng hamon sa mental health o emosyon. Ikinakabit din ito sa hypodermic needle model ng communication theory. Sa modelong ito, ipinapalagay na ang mga balita sa telebisyon, radyo o social media ay direktang nakaaapekto sa isipan ng publiko, lalo na sa mga tinatawag na passive audience. Pero may mga empirical research din naman na nagsasabing walang sapat na ebidensya na direktang nagdudulot ng copycat crimes ang paraan ng pagbabalita ng media. Gayunpaman, tiniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahigpit nilang iniimbestigahan at binabantayan ng mahalagang detalye sa social media kaugnay ng mga pangyayaring karahasan. Nakikipag-ugnayan na rin ang CICC sa Meta para agad na ma-takedown ang mga violent videos nang hindi na ito magdulot ng panic o maka-impluwensya pa ng iba. Sa gitna ng mga breaking news at just in, nararapat pa rin maging maingat sa bawat detalye sapagkat habang lumalaki ang kabataan sa ating lipunan, ang media ang isa sa kanilang gabay sa paghubog ng kinabukasan. Sheila Natividad, para sa Bayan.